Maligayang bagong taon po sa bawat isa po sa atin. Lalo na po sa inyo, mga minamahal po namin na patuloy na walang humpay na sumusubaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Tayo po muna ay dumulog muli sa hapagkainan ng panalanginan ng ating Panginoong napakabuti. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po sa iyong kabutihan, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong pong patuloy na pagsama po sa amin, sa bawat isa sa amin. At sa pagbibigay ng kagalakan, maging inspirasyon sa pag-aaral po namin ito ng iyong banal na salita. At sa aming pagpapatuloy, sa aming matutuhan, kayong maluwalhati at magbunga ng hitik at sagana sa aming buhay upang kami patuloy na magtatagumpay. Sa aming pagpatuloy, ito po aming dalangin, puno ng pasasalamat sa tanging makapangyarihang pangalan mo, Ama o Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. 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 Nais ko pong ibahagi sa inyo, dahil po bagong taon, yung pong mensahe po na pinamagatan kong mag-iba na ng isip. Yan. Hango po sa aklat po ng Roma, mula po sa aklat po ng TCB o di Tagalog Contemporary Bible, Romans chapter 12 verses 1 and 2. Sabi po rito, isinulat ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay niyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Ang nais daw po na pagsamba ng Diyos na ating gawin ay yung pong pag-aalay ng ating mga sarili bilang mga buhay na handog. Siyempre ho, buhay tayo. Naghahandog po tayo. Yung patay, hindi na makakapaghandog yan. Ibig sabihin, yung mga gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi po niya sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 8, blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. Mapalad daw po mga tao na may malinis na puso at makikita niya ang muka ng Diyos. Hindi po ito literal na muka. Ang makikita po ay yung pong mga mabubuting bagay makikita po natin sa ating buhay. Kaya po, ipinapakiusap ni Apostol Pablo, mag-iba na po tayo daw ng isip. Huwag po tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba yung takbo ng mundong ito? Di po ba? Kadalasan po makikita natin mga nagdiriwang dyan na walang humpay. Walang humpay na kasiyahan. Wala ho namang masama sa pagsisiya o pagiging masaya o pagdaraos ng kasiyahan. Ang mahirap lamang po, nakakalungkot, kung puro na lang kasiyahan ang ating ginagawa sa ating buhay, wala na pong puwang ang tayo po ay magkaroon ng devotion o pakikipagniig sa ating Diyos. Ay nakakalungkot po. At sa pakikipagniig natin sa ating Panginoon, dapat po magbubunga ito ng mga maayos na bagay, maayos na kaisipan, maayos na puso, at lalabas po sa ating pagkatao yung pong mabubuting bagay. Kasi po, hindi naman po tayo maaaring magbago kung sa sarili lang po natin tayo mananangan. Sabi po kasi sa aklat po ng 2 Korinto, mula sa mga kabanatang 5, talatang 17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na po yung dati niyang pagkatao. Paano po ba tayo makikipag-isa? Sabi po sa John, sa aklat ng Juan, mula sa mga kabanatang 1, talatang 12. Ang sino mang nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoon ay binibigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos.
At kung tayo po ay anak na ng Diyos, may karapatan po tayo definitely tumawag sa Kanya ng Ama. Dahil meron na po tayong relasyon. Ama naming nasa langit. Proudful po tayong banggitin yon dahil sabi po ng Panginoon, tayo mga anak niya kung tayo'y nananampalataya. Naniniwala kung ano po ang mga naisin at kalooban ng Diyos sa Kanyang salita, sa Biblia, ay binabasa po natin yung mga salita ng Diyos. Dapat po hindi lang ito binabasa, isinasapamuhay natin. Upang nang sa ganon, pag ito po isinapamuhay po natin, magbubunga po ito ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po mababago ang ating isip, hindi po mababago ang ating puso, at hindi mababago ang ating buhay hanggat hindi po tayo nakikipag-isa sa Panginoon. Kailangan po isuko muna po natin ang ating sarili. Paano po ba yon? Pagsuko ng ating sarili. Aminin po natin na tayo makasalanan. Lumapit po tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Dahil sabi naman po niya sa 1 John chapter 1 verse 8 and 9, kung sinasabi po natin na wala tayong kasalanan, dinadaya daw po natin yung ating sarili. Ngunit kung sinasabi natin na tayo nagkasala, maasahan daw po natin ang patawad na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. At kakalimutan niya na yung kasalanan na yan. Totally zero, parang busilak sa kaputian, katulad daw po ng yelo. Buburahin ng Panginoon. Sa tao, pag humingi ka ng tawad, pag nagalit sa'yo, di ba, pinatawad kita, anong alala mo nung may kasalanan? Ang Panginoon po hindi. Pag pinatawad, forgive and forget. At mababago ang buhay natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa Panginoon. Paano magbabago? Magbubunga ito ng mga bagay na magaganda na ayon sa kalooban ng Diyos. Ganap at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yun po ang nais ng Diyos. Inuulit ko po, mababago lamang ang ating puso, ang ating isip, at ang ating buhay kung tayo ay tunay nga na nakipag-isa sa ating Panginoong Kristo. Sa aklat po ng 2 Korinto, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, makikita po natin yan doon. Tandaan mo po sa isip nyo po para pag binuklat nyo po yung Biblia, alam nyo po, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kailangan anyayahan natin ang Panginoon na maghari sa ating buhay. Siya na yung Panginoon, hindi na tayo. Pag inanyayahan natin siya sa ating buhay bilang Panginoon, siya na nga yung Panginoon. Pag sinabing Panginoon, siya yung masusunod sa ating buhay. Yung mga bagay na gustong-gusto nating gawin. Kahit gusto mo, pag ayaw ng Panginoon, siya na yung naghahari sa'yo, dapat ayaw na rin po natin. At saka pag ayaw po ng Panginoon, kahit gusto mo, dapat to ayaw natin. Kung gusto ng Panginoon, kahit ayaw po natin, dapat gusto na rin po natin. Dahil yun ang nais ng Panginoon natin. Amen po ba? Kaya patuloy lang po tayong sumubaybay sa programang ito ng araw-araw na pagpapala. Upang tayo po'y mabusog patuloy ng kaalaman. Patuloy pagpalain tayo ng banal na espiritu upang ang ating mga kaisipan ay lumusog, lumakas, pagkalooban tayo ng kalakasan at malusog na kaisipan na maisip natin yung mga bagay na dapat nating gawin. Totoo po yan mga kapatid. Sinabi ng Panginoon, di niya tayo iiwan, ipababayaan man. Gagawin po ng Diyos yan. Kung tayo lamang po ay magiging tapat na nabubuhay sa Kanyang mga salita na nagbibigay buhay sa ating pamumuhay. Tayo po ay manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, O Diyos namin na napakabuti, salamat po. Sa araw na ito, minsan pa binasbasan niyo po kami ng iyong salita ng mga pagpapaalala na mabago po namin ang aming mga puso at isipan bilang pag-aalay po sa inyo na maging handog na buhay. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu Santo, nang sa gayon, kami po'y makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban upang kami maging karapat-dapat na lingkod mo. Kaya kami po ay magbunga, madala din po namin sa inyo pong paanan ang mga tao po na wala pa pong sa inyo, na wala pa pong kaalaman patungkol sa inyong salita. Gamitin niyo po kami, maging ang aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-araw na Pagpapala, na maging daluyan ng espiritual na pagpapala sa pagpapalawak na yung kaharian dito sa lupa. Nang sa gayong Panginoon, maging karapat-dapat po kami, tapat na tagapaglingkod
na iyong mga anak na mga minamahal. Salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa taong 2025, Panginoon. Sasamahan niyo po kami na patuloy na kami mananagumpay sa aming buong taong paglalakbay. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Nawa, patuloy po tayong susubaybay araw-araw dito po sa programang Araw-Araw ng Pagpapala upang tayo po'y mapagpala ng Panginoon ng iba yung karunungan, iba yung kalaliman ng pananampalataya. Kung nais mong magamit ng Panginoon, kapatid, walang imposible sa Diyos. Lumapit po lamang tayo. Tandaan mo, kapatid, kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!